Umaga po sa lahat, mga kaibigan. Ang pagpapala nawa ng ating Panginoon ay sumapo sa inyong lahat. Ang abang ko dito po ngayon sa Malay, Aklan. Mga kaibigan, dito na po tayo sa mga awit 77. Sa Diyos ako ay tumatawag at dumaing ng malakas. Ganon ang aking daing upang ako'y dinggin agad. Puri na ba ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita? Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong proteksyon at sa iyong pagpapala. Lord, maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo. Amen and amen. Mga kaibigan, dito po ay lahat po tayo. So, pagtingnan natin ang ating family structure ng mga Pilipino, di ba, yung mga anak, no? So, mga anak ay walang ibang dinadaingan kundi ang mami o kaya ang daddy. So, tayo naman na mga dinadaingan ng ating mga anak, dumadaing naman tayo doon sa ating Panginoon. Siyempre, nagpe-pray po tayo. Nagpe-prayer po tayo. Tayo ay tutulungan ng ating Panginoon. So minsan, mga kaibigan, mayroong pagkakataon na napakatindi ang ating pangailangan. No? So dahil sa tindi ng ating pangailangan, grabe tayo magdaing. No? So ibig sabihin, parang sumisigaw tayo. No? Naalaala mo yung mga halimbawa, may mga emergency, no? Sumisigaw tayo na pag sa Ilonggo ay tabang. So, pag sa saklolo. Sa English, help. No? So, yan. No? So, kaya mga kaibigan, no? Pasalamat po tayo dahil mayroon tayong pinakamatibay na muog. Hari ng mahari, Panginoon ng Panginoon, at Diyos ng mga Diyos na pwede nating daingan sa oras ng pangailangan. Subalit mga kaibigan, hindi lang po na palagi lang po tayo magdaing sa ating Panginoon, no? Sa ating Creator. Kundi, pag tayo ay hindi tayo dadaing sa Kanya, ang ating ibibigay naman ay paggising sa umaga, aawitan natin siya na 3 awitin. Awit ng papuri, awit ng pagsamba, at awit ng papasalamat. No? So, biro mo yan. No? So, ang ating Panginoon, ang kanyang maangheles, no? Ay hindi natutulog upang bantayan tayo. Yan, grabe, no? Hindi na, never slumber nor sleep, no? Habang binabantayan tayo. So, yan, no? So, kaya napakapalad po natin, mga kaibigan. Dahil saan man tayo, protected tayo ng ating Panginoon pag tayo ay tatawag sa Kanya. So sa ni Haring David, no? Pag tingnan natin yung story niya. So yung madali na lang siya makubkob ni Haring Saul na kanyang father-in-law. So ngayon, yung madali na lang siya ma-trap, no? Kasi grabe, 20,000 soldiers, yung 1,000 soldiers ang dinadala ni Haring Saul para ibig sabihin matindi ang kanyang galit, no? He uses everything, no? Lahat na pwersa niya, siguro mga elite forces pa yung dala niya, no? Subalit mga kaibigan, no? Nakialam si Lord, ibig sabihin mayroong divine intervention, no? So ngayon, during that time na madali lang siya makubkob, dumating ang mensahero ni Haring Saul. Sabi niya, mahal na hari, linulusob tayo ng kaaway. Uwi muna tayo. So yun, no? Madali na makubkob si David, no? So biro mo yan, no? So ibig sabihin, mga kaibigan, na maaring during that time, no, nakita ni David, hindi pa siya hari noon. Nakita ni David na they were about to be captured by the full force of King Saul, no? Subalit mga kaibigan, nagkaroon ng divine intervention. Maaring grabe ang panawagan ni Haring David. Maaring
Hindi basta-basta ang kanyang panawagan, pati ang kanyang makasama upang i-rescue sila ni Lord sa matinding kalaban nila na ang kanyang father-in-law na si Haring Saul with thousands of soldiers. So, hindi basta-basta mga kaibigan, no? Kaya mapalad po tayo na pwede tayong dumaing. And, kahit na halimbawa, no? Hinahabol po tayo. Pwede tayong manalangin. Tapos kung tayo naman tagahabol, halimbawa, member ng forces sa PNP, so, during the hot pursuit operation, pwedeng mag-pray. So, yan mga kaibigan, no? So, grabe ang daing dito. Linakasan pa para madinig agad. Kasi alam mo mga kaibigan, God is watching us from a distance. So, si Lord ay nakatingin sa atin. So, yan, no? Si Lord ay nakatingin sa atin. Kaya dapat tayong maging masaya, maging maligaya. Dahil sa oras ng pangailangan, mayroong tayong best na mag-ano sa atin, no? Mayroong best na tutulong sa atin. Kaya napakaganda na malaman natin, no? Na basa natin o kaya na-review natin. Natunghayan po natin muli ang versikulo ito sa 77 verse 1. So yan po mga kaibigan, no? Na ano man ang sitwasyon natin, we need not to worry. Dahil mayroon tayong pwedeng tawagan. Any kind of situation, wherever we are, hindi tayo dapat mag-worry. Dahil the Lord is watching us from a distance. And we have a ready help in time of trouble. Kaya yan, no? Kaya hot pursuit operation, hinahabol tayo. No need to worry mga kaibigan. Dahil ang Panginoon ang siyang tutulong sa atin. Ang kanyang maangheles ay kanyang ipadala upang tayo ay tulungan. Kaya makibigan, mas maganda na stress-free na ang life natin. Dahil alam na natin na the Lord is watching us from a distance. And there is a ready help in time of trouble. Makaibigan, napakaganda ng ating Panginoon. Pag tayo manawagan, mayroong sagot o mayroong reply. So, nakita natin sa pelikula, no? Mayroong mga sa pelikula, mayroon tayong nakita yung during World War II, no? Mayroong isang unit ng army, no? So, ngayon, yung madali lang sila makubkob, humingi siya ng reinforcement. Walang dumating na reinforcement. Subalit, tayo magkaibigan, pag tayo manawagan, mayroong tinatawag na immediate reinforcement. Ibig sabihin na tulong. So, yung ating Panginoon, hindi siya nauuna, hindi siya nahuli, kundi tinatawag natin always on time. Oh, yan, di ba? So, naalala ko ulit si Abraham. No? Si Abraham po ay sinabihan ni Lord na, Abraham, iyong i-offer si Isaac. No? So, yung in-offer niya na si Isaac. Yun na, no? Nagtanong siya, Daddy, saan ang kordero na ihandog natin? Ginapos na ngayon si Kong. Tapos nagapos ngayon ay inilagay niya doon, no? So, tinaas niya yung kanyang punyal na about na ibaba. Abraham! Ay sumigaw, no? Huwag mo saktan ang bata.
paglingon ni Abraham, nandoon na ang kordero na dapat niya ihanda. Kaya tinawag niya ang lugar na yun na Jehovah Jireh, the God that provides. Mga kaibigan, maraming salamat. Maraming salamat, Ma'am Ansel, sa iyong pakikinig. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Tayo na po'y manalangin, Panginoon. Maraming salamat sa iyong salita. Tulungan mo po kami, O Lord, na ito ay palagi naming maalaala, malagay sa aming puso at isipan. At Lord, tulungan mo po kami na ma-share ito, Lord. Lord, please use us mightily in kingdom. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, dinadalhin po namin ito sa matamis sa pangalan. Yung anak niya si Jesus, namin pa yung kapagligtas. Lahat po nagsabi ng Amen and Amen. God bless us all.